ko alam kung nasa tamang pag-iisip pa mga kababayan, di umano, etong si Atty. Torion. Kasi meron siyang sinasabi dito, patungkol daw kay Kibuloc, na tanging si Kibuloc lamang daw mga kababayan, yung pinaka naiiba. Tandaan nyo to ha, tanging si Kibuloc lamang daw, yung pinaka naiiba mga kababayan, na tumatakbong senador. Bakit daw? Eto pakinggan po natin. I think the Philippines need Pastor Apollo Sikibuloy, his positive message. Siya lang ang kandidato sa aking paningin na merong exhibit eh. Tingnan mo yung organization niya. Si Kibuloy daw ang kailangan ng bansang Pilipinas mga kababayan. Kasi nga, si Kibuloy lamang daw po yung bukod tanging kandidato na nakikita niya na may exhibit. Bakit daw? Pagpatuloy pa natin. Tingnan mo, he is a private person but was able to build a very huge, kingdom. He does not tolerate corruption. It is in his kingdom where you can see discipline among his members, where you can see the progress that he has caused to his members and to... Kita niya mga kababayan ha, kaya daw bukod tanging naiiba etong si Kibuloc kasi unang-una, yung pinaka-highlight dito sa sinabi niya, hindi daw kinukonsinte ni Kibuloc yung corruption. Pero nagagawa nila di umanong mga scam na mga member ng KOGC. Nagagawa nila mga kababayan, nagagawa ni Kibuloc na bastusin yung mga kababaihan at mga bata dyan po sa KOGC. Yun ba yung masasabi mo, Atty. Torion, na okay na kandidato? Na ginagamit yung pribilehiyo bilang isang mamamayang Pilipino para tumakbo bilang isang senador at gamitin yung pagtakbo at kung sakaling manalo, gagamitin yung pagiging isang senador para lamang maabsuelto or males yung kanyang kasalanan mga kababayan. Ngayon kung titingnan pa natin, yung sinasabi niyang hindi niya kinukonsinte yung corruption, ano yung inilabas? Yung revelasyon ni Arlene Stone na nung panahon ni Duterte, lahat ng mga proyekto o karamihan sa mga proyekto ng gobyerno dun sa construction company ni Kibuloy bumabagsak. Kaya nga nabuo, mga kababayan, yung KOGC, yung kingdom. Kaya nga nagkaroon ng kingdom kasi nga sobrang dami mga proyekto di umano ang bumabagsak dito po sa construction company nitong si Kibuloc. So ibig sabihin mga kababayan, dun pa lang may brasuhan na nangyayari. Tapos sasabihin itong si Torion na wala daw corruption. Talamak nga daw ang corruption nung panahon ng Duterte administration, kaibigan niya si Digong. Ibig sabihin, kinukonsinti niya pa rin yung corruption, mga kababayan, ng kanyang kaibigan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? The religious organization as a whole. Kung pipiliin natin siya, marami pong makontribute si Pastor Apollo Sikibuloy. No? Tingnan mo yung kingdom niya, ay subject nga of envy ngayon. Kaya nga, ang daming kaso, pati na nga ako, sinali na. Number 1 pa sa complaint. Why did this happen? I have many clients naman, no? Marami naman akong kliyente, pero nangyari ito dahil sa affiliation ko kay Pastor Apollo Sikibuloy, and that is a sign that really he is a magnet of influence. Tandaan nyo mga kababayan ha, kahit kailan, hindi pwedeng maging isang senador ang tao na may kaso na human trafficking mga kababayan at sinubukang magtago sa kanyang mga kasalanan. Isipin nyo ng mabuti mga kababayan yung mga nabiktima di umano nitong si Kibuloy mga kababayan na hanggang ngayon ay humihingi ng hustisya. Paano na lang kaya kung sakali na makalusot etong si Kibuloc mga kababayan at maging isang senador? So malaki ang possible na balikan niya yung mga biktima na nagsampa sa kanya ng demanda. Kaya nga ngayon yung mga kababayan natin Pilipino dapat mamulat sila na dapat hindi nila sinusuportahan yung tao na nagsasalita sa salita ng yung tao na nagtatago sa salita ng Diyos para ipagtanggol yung kanyang sarili at gumawa ng mga anomalya mga kababayan gamit-gamit ang salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Influenced by the people and of course by his opponents also. But kung titingnan natin objectively, ano bang nagawa niya sa kingdom of Jesus Christ? Sa kingdom lang. Sa kingdom lang. Mga kababayan, kung titingnan natin, marami siyang nagawa sa kingdom. Nakapagpatayo siya ng kingdom. Nagkaroon ng mga kwarto doon yung mga kababaihan. At di umano, doon siya yung mga kababaihan na naando doon, di umano, natitikman niya yung iba. Kaya nga yung iba nagko-complain laban sa kanya. So parang gumawa siya mga kababayan ng isang farm na kung gusto niyang kumain ng iba't ibang putahe, pwede siyang humugot doon. Ganun yung ginawa niya. Pero yung nagawa ni Kibuloc para sa mamamayang Pilipino, wala pa tayong nakikita, mga kababayan.
at wala namang naging pakinabang ang mamamayang Pilipino dyan kay Kibuloc. Sa Kingdom may nagawa siya, wala tayong pakialam doon. Pero ang tanong, may nagawa ba siya para sa mga kababayang Pilipino po natin? Para suportahan siya at iboto siya bilang isang senador. Kaya nga kung tutusin, since may problema yung kanyang certificate of candidacy, dapat kinakansela na ng COMELEC yan. Dapat mga kababayan, dinidisqualified na ng COMELEC yung si Kibuloc kasi nagagamit yung pamamaraan ng pagtakbo niya bilang isang senador at kung sakaling palarin niya, gagamitin niya lang yung Senado para pagtakpan din yung kanyang sarili katulad nitong sina Bato de la Rosa at nitong sina Bongo. Kaya dapat maging matalino ang mamamayang Pilipino po natin sa pagpili ng kandidato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Meron siyang SMNI, meron siyang marami pang mga organisasyon na nagsasucceed. So ito, kailangan tingnan natin nito, bawat Pilipino, kung ano ang may offer niya kung nasa Senado siya. Marami siyang may offer, no? Marami siyang plataforma de gobyerno na i-explain po namin in a few days. Yes, maraming plataforma si Kibuloc. Unang-una, red tagging. Pangalawa, mga kababayan, mag-akusa ng mag-akusa. Pangatlo, manghikayat mga kababayan, di umano na abusuhin yung mga kabataan at yung mga kababaihan. Tapos mag-money laundering, magpakalat ng mga member ng KOGC para magsulisit at mangmalimos dyan. Yan yung mga plataforma nitong si Kibuloc mga kababayan. Ang magpayaman gamit yung mga tao na member ng KOGC. Ano po? So anyway, maliwanag naman na sinasabi dito ni Torion na kailangan daw ng Pilipinas etong katulad nitong si Kibuloc mga kababayan na walang bayag para harapin yung kanyang mga kaso, yung mga inaaligasyon laban po sa kanya. Kailangan daw ng Pilipinas yung katulad ni Kibuloc na nagtago, mga kababayan, ng napakahabang panahon sa ating mga kapulisan para takasan yung kanyang mga kasalanan. At kung hindi pa masusukol, hindi pa lalabas. Kaya yung mga kababayan natin Pilipino, pakiusap lang, maging matalino kayo sa pagpili ng kandidato sa darating na 2025 midterm election. Ano po? So anyway, ngayon punta naman po tayo sa isang topic pa na nakita natin na kung saan mga kababayan, ito yung pinakamatinding corruption na sinasabi ni Atty. Torion na hindi daw kinonsinte nitong si Kibuloc mga kababayan. Etong 16 million noong 2022 na secret funds ng OBP mga kababayan na ginastos sa renta ng safe house sa loob lamang daw ng isang araw to ata. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. So ito, pakinggan po natin. Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi sa BGC? May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As Grabe, compared po natin dito sa 1 million, 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Hindi talaga ng corruption mga kababayan ni Sara Duterte, no? Biruin nyo yung 16 million. Ginasta lang ng ganong katindi. Tapos sasabihin ng mga DD-shit, yan naman daw parte ng trabaho mga kababayan. Ipagtatanggol pa nila yung taong corruption na talagang pumipera-pera lang mga kababayan. Tapos sasabihin pa nila wala naman daw masama dyan sa paggastos ng pera. Abay, mag-isip-isip kayo ng mabuti. Kasi kung ganito katindi mga kababayan yung corruption sa mga kamay ni Sara Duterte, paano pa kaya kapag naging presidente na yan? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba Grabe, kayo no? nagtaka kung bakit ganun kamahal? Sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kabilang sa sinilip ng mga kongresista ang pagbabayad ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng nasa 16 million pesos na halaga ng confidential funds nito para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Nakasaad ang ulat sa accomplishment report na isinumite ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit o COA.
Ipinagtataka ng mga mambabatas ang laki ng halagang ibinayad para sa safe houses batay sa mga isinumiting resibo ng OVP. Nagkakahalaga ang safe house rental ng 250,000 hanggang 1 million pesos. Ilang beses na mas malaki umano ito sa halaga ng isang bedroom sa 5-star hotel sa Boracay at condominium unit sa BGC Taguig. Grabe no? Meron na po akong na-observe na parang sa tingin ko, nakakapagtaka. For example, ma'am, if I may continue, Mr. Chair, tama, Please continue. Nung fourth quarter po noong 2022, ilan po ba yung ginamit para sa rental expenses? For 2022 po, 16,000 po. 16,000, ma'am? 16 million, sorry. 16 million po. And it was spent for how many days po, ma'am? For 11 days po. For 11 days. So yung 16 million mga kababayan inubos ng 11 days. Yun yung kumbaga parang 11 day yung 16 million ginamit ng 11 days mga kababayan. So parang ang dating nito kung 11 days to mga kababayan, grabe no. Tindi ng corruption talaga. Nitong si Sara Duterte. Kawawa talaga ang mamamayang Pilipino. Talagang napakinabangan niya ng napakatindi. Kasi sekretary siya ng DepEd nung mga panahon na ito, mga kababayan. Noong 2022, nung nanalo siya, di ba, itinalaga siya bilang sekretarya ng DepEd. Alam niyo, kung tutusin, etong mga pera na ito na ginasta, pera ng taong bayan to. Kaya nga dapat may paliwanag niya ito, mga kababayan, kung paano niya nilulustay ng dire-diretso ang pera ng mamamayang Pilipino. Ito yung hinihiling lang ng taong bayan. May paliwanag mo lang, BP Sara, kung paano mo nilulustay ang pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung magmamatapang ka pa, magtataray ka pa kapag ka tinatanong ka. Ano na lang yan, kapag ka naging Pangulo ka na, paano ka tatanungin ng sambayan ng Pilipino? Ngayon pa lang, Vice Presidente ka, di ka matanong. Diba dapat ito yung mga ipinapaliwanag niya sa totoo lang mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Some would say that it might be too much, but it's really hard to assess since it's just acknowledgement receipts. Sabi dito ni Ma'am Estrella, script. Sabi ni Ma'am Estrella, Jake, bakit walang live si Chris Ulo ilang araw na? Tinatrangkaso po si Tol Chris mga kababayan. Tinatrangkaso siya kaya wala siyang live. We have, tama po ba ma'am? Tama po, Mr. Chair. Kwestiyon ng mga mambabatas ang COA kung bakit hindi nagtaka ang komisyon sa laki ng halaga ng ibinayad para sa safe houses, gayon din sa purchase of information, purchase ng supplies, provision ng medical and food aid at iba pa sa loob ng 11 araw. Tinanong din ng kinatawan ng COA kung 16 million inubos ng 11 days. Parang ganun yung sinasabi dito mga kababayan. may paraan ba para makumpirma ang mga resibong isinumite ng OVP kaugnay nito. Yes. Now, may I ask you, personally, are you safeguarding the expenditure of public funds insofar as your job is concerned? I would like to think so, sir, yes. You would like to think so. Okay. Wala nga tayong kuwan mangyayari. In other words, we can, or the COA relies only on the documentary evidence of payment. Mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. Yun lang ang pasihan ninyo. Yes, Mr. And Chair. yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Sa pagdinig, aminado ang COA na dapat repasuhin ang COA-DBM Joint Circular No. 2015-001. Naglalaman ito ng guidelines sa entitlement, paglalabas, paggamit, pag-uulat at audit ng confidential at intelligence funds. Of course, in my opinion, as an auditor for the regular audit and all of your questioning earlier and even in the last hearing, I would say, of course, that the joint circular should be revisited and all the inputs here should be... Pero inyo, yung 125 million confidential funds, inubos ng 11 days. Mga kababayan, etong 16 million naman, parang ang lumalabas kasi dito ng 2022, inubos din ng 11 days. Nitong si Sara Duterte ng kanyang opisina, mga kababayan. Ito namang 16 million, parang ang sinasabi po kasi dito, ito yung gastos
nitong OBP mga kababayan, dun daw po sa rental ng isang safe house. So siguro mga kababayan, etong 16 million na ito, dun lang inubos sa safe house na yon. Ang problema kasi sobrang laki po kasi nito mga kababayan kung eto'y ginasta lamang, inubos lamang sa loob ng 11 araw. So kung eto hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung iisipin po natin dahil nga kung yung 125 million pesos inubos ng 11 days sa loob inubos ng 11 days tapos hindi nila maipaliwanag, eto pa kaya 16 million, kulang na kulang sa kanila to lalo na pagka sobrang grabe at talamak ng korupsyon. Ano po nitong si Fiona, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Reflected in the joint circular, Your Honor. Bukod sa fourth quarter ng 2022, napag-alamang nagbayad din ng rental para sa safe houses ang OVP mula sa first hanggang third quarter ng 2022. Dapat maging scrutinize dito ang dapat ang COA mga kababayan medyo mahigpit. Kasi medyo nalulusutan sila nitong kasi kung titingnan po natin paano nga naman kung etong OBP mga kababayan nagre-representa sa kanila ng mga record na wala naman palang katotohanan. Di nalusutan sila. Kaya nga dapat medyo mahigpit dito ang COA. Dahil kung titingnan po natin, nalulusutan sila. Katulad na lamang po nito, yung 16 million mga kababayan na di umano'y ibinayad dito sa rental house, safe house mga kababayan na inubos lamang ng 11 days, hindi nila maipaliwanag ng mas maayos nitong COA. Kaya nga dapat nag-i-scrutinize sila ng mas maayos mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 2023. Samantala, inaprubahan na ng House Committee ang pagsabina sa mga opisyal ng tanggapan ni VP Duterte na hindi dumadalo sa pagdinig sa kabila ng inilabas na show cause order ng House panel. 6 na opisyal ang i-issuehan ng sabina kabilang na ang Undersecretary at Chief of Staff ni VP Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Gayon din sina Attorney Lemuel Ortonio, Attorney Rosalyn Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villadel-Rey at Edward Fajarda. Bukod dito, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa paglalabas ng lookout bulletin laban sa mga nasabing opisyal. Una nang sinabi ni VP Duterte na pamumulitika ang dahilan ng pagdinig sa Kamara, pero tiniyak nitong nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan naman sa COA ang kanyang tanggapan sa isinasagawang audit process. Sa position paper ng OVP, nanindigan itong hindi kinakailangan ng hearing, gayon din ang attendance ng mga opisyal at personnel ng OVP. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Yung mga didisit dyan, pagtanggol nyo pa, yung bossing yung sobrang corruption, mga kababayan. Kasi ito, kung hindi nila ito may papaliwanag, talagang ang papasok sa isipan ng mamamayang Pilipino, talagang kinukurap yung pera ng taong bayan. Kawawa naman. Yung mga taxpayers na nagtatrabaho at nagbabayad ng kanilang mga tax. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kami mga vlogger, napakalaki ng binabayaran naming tax. Kaya ganito na lamang po kami mag-react sa mga ganitong klase mga kababayan ng mga balita na lumalabas. Lalo na pagka may kinalaman sa pera at pondo ng ating gobyerno, ng taong bayan. Kasi ang pera mga kababayan na pinag-uusapan, etong perang ito na pinag-uusapan natin ngayon, pera ninyo yan. Pera ng mamamayang Pilipino yan. Kaya nga po, lagi nating sinasabi na kung hindi nila maipapaliwanag to, paano pa kaya kapag ka nagkaroon ng sobrang taas na posisyon, etong si Sara sa ating gobyerno, paano na lang? Ang mamamayang Pilipino, bawal magtanong. Kasi pag nagtanong ka, magagalit, magwawala mga kababayan at mag-iinarte, etong si Sara Duterte. Kaya nga po dapat mga kababayan sa ganitong klase ng pagkakataon, dapat maipaliwanag nila kung paano nila nilulustay ang pera ng mamamayang Pilipino. Kasi eto yung sa atin mga kababayan hindi nila pera yan, pera ng taong bayan yan.